Pasalamat sa ating Panginoon. Bago ako magpatuloy, nais ko munang i-welcome ang future na ating kapitbahay, si Ian at saka si Carla. Okay. Pwede ba tumuli yung family mo, Ian at Carla? Yan. Saka yung tatlo na. Yan. Madadagdagan pa yan, si Ate Helen. Okay. Tayo po muna manalangin. Dakilang mga salamat po sa lugar na ito na muli mong idinako ang bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil meron pong araw ng pagtitipon na kung saan kikilalanin po namin ang lumikha sa amin, kikilalanin po namin ang pinagbumulan ng aming hininga, at kikilalanin po namin ang nagbigay ng buhay sa amin. Yes. Tunay, Lord, na Ikaw ang aming kayamanan. Tunay, Lord, na Ikaw ang tunay naming Panginoong kayamanan. Na kailanman, ito, Panginoon, magbibigay ng sigla, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng lahat-lahat ayon sa iyong sinabi po, Panginoon, sa Efeso, na binasa kanina. Higit pa, sa aming iniisip o sa aming hinihiling, ang kaya mong gawin. Kung kami, Panginoon, ay lubos na magpasakop, magtiwala, at maglingkod sa iyo. Salamat po, Lord, sa Panginoong Espiritu na siyang pumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol po sa pagtugon natin sa dakilang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Okay. 30 bagay na ating maaring nakasulat na dapat pagtugon na isang Kristiyano sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Alright. Buksan po natin ang 2 Corinthians chapter 5, beginning verse 14. Akin pong babasahin sa Tagalog. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mamuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganoon ang ating pagkilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, binilan niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba, pang mga tao, ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. At Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Paki-flash nga, yung ating topic.
Okay. Welcome everyone. We are live. Okay. So, mapalad po ang lahat ng manunod ngayon sapagkat matutunan po natin ang responses, ang ating tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga po diyan sa verse na yan, please. Yan. Anyway, so isa-isayin natin. The first response na ating pong dapat ialay sa ating Panginoon dahil sinabi niya doon, hindi nagkasala si Kristo sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka na. Matuwid ka na. Nang dahil kay Kristo na siyang tumubos sa iyo. Amen po ba? Yung ilang kinikinig. Bakit? Kasi lahat ng ating pagkatao, ang sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala at tayo lahat ay parang basahan sa harap ng Diyos. Marumi po tayo. Sabi nga po dun sa pangyayari nung panahon ni Noah, nagsisi ang Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Bakit siya nagsisi? Dahil ang inasahan ng Diyos, ang mga tao ay magpapasakop sa Kanya, makikinig sa Kanya, magmamahal sa Kanya. Pero ano ginawa ng tao? Sarili nila ang kanilang inintindi at minahal, hindi yung Diyos na lumikha sa kanila. Amen po ba? Okay. Kung kaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos at mahal na mahal niya tayo, ginawa niya, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na banal. Wala siyang kasalanan, ngunit siya ang umako. Siya ang naging kasalanan para lamang tayo ay maligtas. Amen po ba? Kung kaya ang first response po natin, ayon po dito sa verse 14 up to 15, ganito. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa amin. Sino ngayon ang nag-ahari sa atin? Kristo. Pag-ibig ni Kristo. Naririto ka dahil tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo. Hindi ka narito dahil humingi ng blessing. Narito ka dahil response mo na sambahin, paglingkuran, at mahalin ang Diyos. Amen? Ang sabi nga ng Panginoon, kung kaya ko ibigay ang aking anak, yung pa kaya ang iyong pangangailangan. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, ano pa hihingin mo? Naku, ang Diyos mismo, ang iyong aninahan sa puso mo, ano pa hihingin mo? Hello? Bagkus ang gagawin mo ay magpasalamat at sumba sa Kanya. Kaya nga sabi dito ng verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ay suma sa amin. And verse, ano pa sabi niya? Sapagkat natitiyak namin, ano yan? Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay si Kristo para sa atin. At ibinilang tayong patay. Hello? Ang sabi dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ano daw tayo? Huwag nang mamuhay para sa sarili, bagkus mamumuhay na tayo ngayon para sa namatay para sa atin. Sino yung nakasubok na ditong nagsanla? May nagsasabi dito, lahat daw, nakasubok na. So, ganito na lang, sino na nakasubok umutang? Lumakas ngayon, mas malinaw. Ganun din po yun.
May tinatawag nga lang na collateral. Kunwari lamang ito, nagsanla si Alan ng cellphone. Sinanla sa akin. Kanino yung cellphone? Kaya lang, nasa iyo na. Huwag kayo magkakamali. Hindi na kay Alan yun. Nasa akin yun. Hello? Yeah, kasi Magsanla po kayo doon sa sanlaan. Magsanla kayo sa sanlaan. Dala-dala niyo ba yung sinanla niyo? hindi. Inyo ba yun? Hindi. Lakasan niyo. Binayaran ka eh. Binayaran ka. Ngayon, tinubos ko ngayon yung sinanla mo. Sa iyo na ulit. Na kanino? Sa iyo. Sa akin. Kaya lang. Tayo po ay nakasanla po tayo. At si Kristo ang tumubos. Amen. Kaya sabi dito, hindi na sa'yo, kundi kay Kristo. Ang sabi dito, huwag na kayo mamuhay para sa inyong sarili. Dahil hindi lang isinanla, hindi lang namatay si Kristo, ibinigay niya para ikaw ay matubos. Amen. Ang utos ng Panginoon, huwag kang mamuhay para sa sarili mo. Mamuhay ka na para sa tumubos sa'yo. Kung kaya ako'y nag-a-announce sa tuwing meron kong Sunday service, hindi mo buhay yan. Buhay ng Diyos ang buhay mo. Kaya huwag kang malilate. Hello? Ian and Carla, i-include na namin kayo sa ating GC. Amen? Para sa tuwing meron kaming announcement, kasama na kayo. Bakit ko naman malakas ang loob ko sinasabi yun? Kasi minsan sa atin, ganito, ginagawa natin tira-tira ang Panginoon. Kapag magising ako at may maabutan pa ako sa church, okay. Kasi sarili ko to. Tandaan mo, ang buhay mo pinagpala ng Diyos, tuwa-tuwa ka sa blessing ni Lord, Yes. pero minsan, tira-tira ang binibigay natin. My Lord. Hello? Tingnan niyo po yung, mabuti na lang, thank you anak. Mabuti na lang, nandyan sa cellphone ni Alan, yung ginawa ng California. Alam niyo po ba ng parada sila? Sino po nakapanood? Nakasuot sila ng pula. At meron pa silang sungay. At nagparada po sila. Ano sabi nila? God, leave California. God, lumayas ka sa California. Ayan. At sinabi nung kanilang mayayaman, kapag sinabing Hollywood, saksakan po yan ng mayayaman. Si Federico ang nagsabi sa akin. Nag-message ngayong umaga. Kuya. At anong sabi ng mga Hollywood people? Kapag sinabing Hollywood, super sikat. Yeah. At kapag sinabing Hollywood, super sikat ang nakatira doon sa bundok na yun. Baliktad sa atin. Kung sino nasa bundok, yun ang mahirap sa atin. Pero sa Australia, Canada, and US, kung sino nasa bundok, yun yung mayayaman. Gusto nila. Mga royal family. Royal family. Ano sabi nila? Who is the creator of the universe? God. According to survey, zero. Ganun sila kayabang. Kuya. Zero. Bilog ang nilagay nila. The following day, Pinapala. kasi 48 hours eh. Pala nila. 2 days. Pero to some, ay ibinigyan nila ng oras lang. Hindi days ang sinabi. Kinabukasan, nagbilang sila ng oras. Nagkaroon ng sunog. At ito po, hindi po ito sunog na forest lang. Alam niyo po ba, syudad-syudad, billion of dollars. Yeah. Kapag nasunog ang isang mayayaman na lugar, billion of dollars. Ano po nangyari? Sunog. Kasi hindi nila kinilala Ang Diyos. yung Diyos na lumikha sa kanila. buhay nila. Meron pong pangalan ni Nebuchadnezzar sa Biblia. Siya ay superpower, super yaman. At ano sabi niya? Ibinilang niya, itinuring niya ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. God. Nang ibig sabihin, siya ang nasusunod. Anong nangyari kay Nebuchadnezzar? Binaba ni Lord. Inalis ng Panginoon sa kanyang posisyon. Pumunta sa bundok. Siya'y naging hayop. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya manaba ang kadamo. Wala ng saysay. Hindi na matino ang pag-iisip.
That's right. Ni Nebuchadnezzar. Dahil tinanggihan niya ang pagka-Diyos ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Si Nebuchadnezzar nagyabang. Hindi niya kinilala ang salita ng Diyos. At ano sabi ng Panginoon? Kapag nagmamataas ka sa salita ng Diyos, ibababa kita. Saksak ka niya. Kaya bumagsak po si Nebuchadnezzar. Pero meron po good news. Sabihin naman good news. Good news. Kaya nagsisi. Once na ikaw ay magpakumbaba, Sa taas ka. ang lahat ng mawala sa iyo, ibabalik ng Diyos, higit pa. Si Nebuchadnezzar, nung siya'y kinilala ang Diyos, inangat ulit siya ng Diyos. Nung balik siya. Nung balik. Kaya makikita niyo yung Biblia, always and always be humble before God. Yes. Kaya the first point is willingness to surrender. Who wants to surrender to God? Amen. Ako lang? Amen. Whenever you surrender to God, anong sabi dito? Anong sabi ni Paul? Huwag kang mamuhay sa iyong sarili. Mamuhay ka na para sa Diyos. Sakto. Meaning, surrender. Ano mang iniisip mo, ano mang ginagawa mo, yan ang sabi ng Biblia. Whether you drink, whether you eat, do it all for the glory of God. Yes. And don't ever do things contradicting, opposing the will of God. Bakit? Ikaw ang masasaktan. Ano po ba yun? Amen. Kaya, ang ganda na sinabi ni Pablo, hindi ka na nabubuhay Sa iyong sa sarili mo. Nabubuhay na tayo para sa tumubos sa atin. Yes. Woo! Amen? Amen. Kaya ang tawag ni Pablo is alipin. Sabi nyo alipin. Alipin. Ang tawag ni Pablo sa kanyang sarili, si Paul ay dating big boss. Matabang. Pero ang turing ng sarili niya ay alipin. Yeah. Ang sarap kaya maging alipin ng Diyos. Amen. Alam nyo, sila Paul, sila David, mga hari sila. But they are proud to be called servant of God. Hello? Nangingiti ka, Ate Mercy. Yung alipin mo ba, pinapakain mo? Siyempre, higit pa sa kinakain. Narinig ko ba nga kay Romel. Ang sabi ni Romel, doon pa kumakain yung anak niya. Almusal. Tama ba ako, Aileen? Nagbabayad naman. Estado ka. Alam nyo, kapag ang Diyos natin ay ibinilang mong siya ang boss ng buhay mo, proud siya. Yes. At dahil sa proud ang Panginoon, ikaw ay nasa kanyang kaharian. Ang sabi dito, God is a loving God. God. At anong pangako ng Diyos? Once na ikaw ay magpasakot sa Kanya, ano sabi niya? Ayaw kitang tignan na ikaw yung bunto. Ang gusto ko sa iyo, ulo. Yes. Amen. Yes. Amen. Para hindi kayo masaya. Yeah. Ito ay gagawin ng Diyos sa inyo. Subukan nyo lang. Dahil lahat ng sumubok, hindi sila nabigo. Amen. Amen po ba yun? Pwede ba palakpakan niyo yung mga sarili? Ang aaga nyo ngayon. Oo, ang aaga nyo ngayon. 2,000 And that is for the glory of God. Amen. Amen po ba yun? For the glory of God. Ito po, willingness to surrender. Kapag sinabing willingness to surrender, hindi ka nabubuhay na ikaw ang nasusunod, nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. Sa Lord. At sinasabi mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag ginawa mo ayon sa kalooban ng Diyos, no one can defeat you. Yes. You will not be disappointed because our God is a loving God. Yes. He will always think for the best. If not the better, the best. Amen. Para sa iyo. At hindi lang para sa iyo. Gagawin niya para sa family mo. Dahil yan meron siyang pangako. Even your loved ones will be blessed. Amen po ba? Next. Yung anong verse niya? Sige, pakita mo muna yun. Okay, basahin natin sabay-sabay. So from now on, we regard no one from the earthly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, Christ, the new creation has come,
old is gone, the new is here. Sa Tagalog, nabago ang pananaw. Sabihin nyo nga, willingness to change. Ito po yung number 2 point. Willingness to change. Ito po yung pangalawang response. Ito po yung pangalawang tugon. Okay? Alright? Okay? Para sa children ministry natin. Ano po yung pangalawang tugon? Willingness to? Change. Ang sabi ni Pablo, ang pananaw namin noon ay ganito. Pero ngayon, iba na yung aming pananaw. Kaya sabi niya, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong Nilalang. nilalang. Kapag ikaw tinawag na bagong nilalang, na bago ang iyong pananaw. Kasi kapag nagbago ang iyong kaisipan, magbago ang iyong kilos. Kapag nagbago ang iyong kaisipan, magbago ang iyong lifestyle. Kapag nagbago ang iyong kaisipan, magbabago ang iyong pananalita. Kapag nagbago ang iyong kaisipan, nagbago ang lahat. Gawa. Kaya nga sabi ni John, willingness to change. Ito po yung ginawa ni Pablo. Kinilala niya si Kristo dahil si Pablo, siya po'y nabulag. Dahil against siya kay Kristo, hinahabol niya ang mga disciples of the Lord. Christian. At sa kanyang paghahabol, may nagpakita sa kanyang ilaw. At pagkatapos nung nagsalita ang Panginoon, Paul, bakit mo ako inuusig? Hindi ang mga disciples mo ang aking inuusig, kundi ako. Sa tuwing inuusig natin ang lingkod ng Diyos, hindi yung lingkod ng Diyos inuusig mo. Ang God. Tandaan po natin yan. Even Moises. Nung inuusig si Moises, ang umusig pa nga sa kanya, mga kapatid niya, nagkaketong po sila. Marian. Kasi nga sa inuusig mo yung lingkod ng Diyos, hindi yung lingkod na yon, kundi yung Diyos na kanyang boss. Hello? Dito po nagkakamali minsan ang napakaraming. Kaya nung nagkakamali si Kibuloy, I see to it na I will better shut my mouth. Yeah. Yung mga tao, mga lingkod, I better shut my mouth kasi kinikilala ko si Lord ang bahala sa kanila. Yes. Hello? Itinuro yan sa amin, kaya nga meron tayong tinatawag na, ano ba yung title ng book na yun, Kuya Hermie, yung pinahiram ko sa'yo? Undercover. Yung book ng Undercover na yun, How You Honor Your Leader. Hello? Kaya that time, si Paul, binastos niya ang mga lingkod ng Diyos, ang mga follower. Pinatay niya pa nga si Stephen eh. And then, pinahahabol pa niya, kumuha ng permit from their king that time, binigyan naman siya para habulin niya. Kaya lang sa kanyang paghabol, nandyan ang Panginoon, kinausap siya. Kaya ano nangyari kay Paul? Natuto siya magsalita, Lord. Yes, Lord. Ang tawag niya kay Jesus na hindi nakalaban, kundi Lord. And then, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Punta ngayon sa bahay ni Simon at ituturo sa iyo ang daan para ikaw ay makikita ulit. At kinausap na siya ng Panginoon, ano sabi? Paul, I'm going to use you. Ang lahat ng talent mo, gagamitin ko. But, all for the glory of God. Kaya si Paul, nagbago na siya ng isip. Sabi mo sa sarili mo, babaguhin ko isip ko. Bakit kayo narito? Kasi nag-isip kayo. Na unahin nyo at sambahin ang Diyos na buhay. If not of your mind, you are not here. Yes. Kaya everything starts sa mind natin. And if you sincerely or willfully, willingness, ang sabi dyan, to change, there's something good, there's something great that will happen to you. Amen. Hello? Kaya, ang kasabihan nga, ang hindi lang nagbago ay yung salitang change. Kasi lagi tayo nagbabago for the better. Amen po ba yan? Amen?
Kaya, this morning, ito yung response po na pangalawa, be willing to change. Sa tuwing nababasa mo ang Bible, sa tuwing nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, keep on striving to be transformed, to be changed by the Lord. Kasi kapag nag-change ka, ang tawag doon, nag-grow ka. Amen. At pasaya ka ng pasaya, patuloy ka pinagpapala. Kasi the greatest blessing is joy. The greatest blessing is peace. Not the material blessing. Ang sabi pa nga dyan, material blessing ay temporary. Kapag meron ka ngayong bago, hawak mo, mamaya, nagsawa ka na. Pero, kapag yung change na nagmumula sa Panginoon, grabe, kakaiba ang iyong joy. Amen po ba yun? Na-gets po ba natin? Amen. If you don't change, you will not grow. But if you change, you keep on growing. And when you keep on growing, you'll become fruitful sa iyong buhay. Amen po ba yun? Amen. Huwag tayo maging stagnant. Paano tayo stay put na doon? No. Patuloy, dapat tayo, i-flow natin ang i-flow. Patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, may sinasabi sa Bible, you will grow from glory to glory. Mababago ka. Kaunti-unti. Patuloy. Ano ba yung glory to glory? Yung antas na nais ng Panginoon sa iyo, na you will become like Christ. Hello? Kung bakit pa tayo naririto sa mundo ito, dahil ang sabi ng Biblia, para tayo ay maging like Christ, and then tayo din ay magiging fruitful like Christ. The reason why we are still all here, ay mayroong great purpose ang Panginoon. Amin po ba yun? At ano yung purpose niya? Magawa mo yung ipinagagawa ng Panginoon. Sino po'y meron pa ditong gustong maakay? Sino yung gustong meron pang maakay na pamilya? Sino yung gusto pang may maakay na kaibigan? Amen. Ang lahat ng ito ang mga dahilan kung bakit ka pa naririto. Naalala ko lang yung aking bayaw noon. Siya ay inatake ng sipag noon sobra sipag. Inatake siya ng pag-atake. Inatake siya. Stroke. Nandun siya sa Makati Med. Laylay ang kanyang kalahating katawan. Ito ang sabi niya sa Panginoon. Lord, kung tapos na ang mission ko, kunin mo na ako. Lord, ayaw kong maglingkod na ganito ang tsura ko na gaganon-ganon. Kung wala na akong silbi, tapos na ang aking buhay, kunin mo na ako. Okay na ako. That time, less than 30 plus pa lang ang kanyang branches. Pero ngayon, dahil binuhay siya ng Panginoon, binalik ng Panginoon ng lakas. And you can also challenge God if you want at gagawin ng Panginoon. Hello? Tama? Amen. Tama? Amen. Kaya nga, may mga ilang tao, di ba? Gusto na raw nila pumunta sa langit kaya nagpapakamatay. Sinong sabi sa'yo na sigurado ka sa langit? The fact na ikaw ay nagpakamatay, Pierno. hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Bakit ka nagpakamatay? Kung meron pwede magpamatay ay si Job. Sino kakilala kay Job? Amen. Amen. Sin. Si Job ay napakayaman. Sobrang yaman ni Job. Kaya lang, nawala ang kanyang kayamanan at nawala ang kanyang pamilya. Kung may karamatan, pwede pa siya Kasi nawala na lahat. Kaya lang sabi ni Job, Lord, though you will slay me, I will still serve you. Kahit anong mangyari sa akin, kahit papatayin mo ako, kinuha mo na lahat. Pero kahit anong mangyari, magiging tapat pa rin ako sa iyo. At dahil sa ganun ang kanyang salita, ibinalik ang nawala sa kanya. Nang higit pa. Kasi kahit anong mangyari, sa Diyos pa rin maglilingkod.
Hello? Sino yung tinatamad na dito dahil kulang na ang blessing niya? Sino hindi na excited dito dahil hindi pa natutugon yung prayer niya? Mga kapatid, Habang buhay. si Job, habang wala na siya, kumbaga, negative na lahat nangyari sa kanya. Pero meron nangyari sa kanyang puso. Kahit anong mangyari, positibo pa rin. Siya pa rin ang naglilingkod sa Diyos. At dahil ganyan ang kanyang attitude, ano sabi ng Biblia? Binalik sa kanya, higit pa kaysa dati. Sabi mo sa katabi mo, higit pa kaysa dati, ang kayang gawin ng Diyos. May request lang ako, iyan, pwede ka ba tumabi kay... Wala siya nasasabihan sa tabi niya, pwede ka ba tumabi? Naghahanap ng katabi. Walang mata. Next! Last! Masaya ba kayo? Last na? Oh, si Pastor, ang galing mo! Akala ko ba si Pastor mahaba mag-preach? Hindi. Maikli lang. Last! Ano sabi niya? Willing to? To serve. Ano ba ang sabi niya? Sige. Pakibasa natin. Sabay-sabay. All this is from God, who desires us to serve through Christ and give us the ministry of reconciliation. The God of us in the word of Christ not counting people's sins, and He has given to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal to us. With the glory of Christ's behalf, He reconciled to God. Ito po yung last. Willingness to serve. Grabe ang ginawa ng Diyos sa atin. Anong tawag sa atin? We are, ang sabi dyan? Ambassador! Wow, sabi mo sa katabi mo, congressman ka pala. Ang ambassador is representative. Hi, hallelujah. Kapag sinabi ng ambassador, kunwari si Ate Remy, ambassador sa Vietnam. Wow. Mukhang Vietnam ka naman eh, para yung chick eh. Bak pupunta si Ate Remy doon, hindi na dala ang basilyo, ang dala niya Pilipinas. Amen. Hello? At kadalasan ang gamit kapag babae ka ng ambassador, meron kang, kasi yan ang Filipina dress natin eh. At pagdating doon, 1 foot ang takong ni Ate Remy. Kaya mo kayo ihakbang yun, Ate Remy? Proud na proud si Ate Remy. At ang sasalubong din sa kanya doon, yung ambassador din ng Vietnam to the Philippines. Kakimona. At sila naman ay magkamayan. At meron silang kaharap na table at hawak niya ang pirma, may hawak din na pirma doon. Dahil pareho ambassador kapag nag-uusap yan, nag-exchange. Wow. May katungkulan. Ang tawag sa iyo, kahit ordinaryong tao ka, kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang tawag sa iyo, you are representing the kingdom of God to those people. Wow. Amen. Kaya huwag ka makikiharap sa kanila may hawak ng sigarilyo. Kasi you are not representing God. You are misrepresenting God. Huwag kang haharap sa kanila, ang dala mo chismis. Kasi sasabihin nila, kala mo ba, Kristiyano to? Eh bakit puno-puno ng kabdi ang puso? Lalapit ka. Alam mo si ganito? Alam mo si ganito? Teka, talunan pala itong ambassador na ito eh. Ang dadalhin natin, full of hope, sasabihin natin sa mga tao, God is good. He is good. He gave up His throne. Nagkatawang tao siya to give you your desires. Hello? Hindi ka pupunta doon na para baga nagmamakaawa. Pupunta ka sa Kanya na magbibigay ka ng awa na galing sa Diyos. Kasi ambassador. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong mga pagtotoo. Hello? Hello? Tanong, Pastor, ano naman ang bihis ko? Kahit anong bihis mo, mahalaga pagkatao mo. Kasi ang bihis natin, yung ating pagkatao. Ang turo na sa amin ni Pastor Toto, kahit ngayon ka lang na born again, pwede ka ng preacher. Basta mahalaga, yung buhay mo.
na bago. Amen po ba yun? Kasi ang preaching mo ay yung buhay mo, hindi yung sinasabi mo. Kasi kapag yung sinasabi mo lamang, pwede mo lang nakopya yan. You can research sa internet. You have all kinds of preaching. High-sounding preaching. Magagaling, magaganda. Pero ang titignan kasi lagi ay yung buhay mo. Amen? Kaya para sa atin, let us surrender our lives. Yun yung number one. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka na para sa kingdom of God. At may pangako ang Panginoon, sino man ang nag-surrender ng kanyang buhay, namumuhay para sa kingdom of God, hindi pababayaan ng Diyos. And the number two, willingness to change. Because if you don't change, you don't have the power. Ano sabi ni Lord? I give you power. Pero you cannot have the anointing, yung presensya ng Panginoon, kapag hindi tayo nabago. Kasi pwede kasi tayo ituro. Nagtuturo ka sa akin ng ganyan, pero bakit ganito ka? So talo na tayo. Amen mo ba yun? meron dating nag-share ng Word of God. Alam mo, napakahalaga. Kailangan ka umaten. Saan ka nga pala umaten? Nagtanong yung sa TV lang, patay na tayo. Kasi gusto niya lang umaten. Sinabi, alam mo, umaten ka. So, hindi magtugma yung buhay doon sa sinasabi. Amen po ba yan? Kaya napakahalaga po yung willingness to change. And if you change for the side of God, wow, God will back you up. Amen? Ibaback up ka ng Panginoon. All the forces ng kaharian ay gagawin sa iyo. Balik tayo dun sa last 3. Ano yan? Willing to serve. Kaya kapag serving God is in many ways. We can serve God by whatever God impresses us to do. And gusto ko mag-announce. Pagseserve din po yung pagwawali sa church. Amen. 8, nandito na ako, nagwawalis na. Huwag kayo masasaktan kung sinabi ko ito. Pero alam mo, some churches, hindi nila pagwawalisin ang kanilang pastor. Para sa kanila, kahihiyan yun. Binless na kayo ng pastor, pinayaman na kayo ng pastor, pinag-pray, hinil kayo, ano ba naman yung agawin mo yung pagwawalis sa pastor? Amen? Kaya, gawin po natin, i-divide. Didiscipline po natin. Sa next Sunday, si ganito. Sa next Sunday, si ganito. Amen po ba yun? Amen. Kasi willingness to, yung natutuwa ka. Amen po ba yun? Ang nanay ko, 40 years, tagalinis ang simbahan. Hanggang siya namatay. Tanungin niyo sa misis ko. Pero, ang nanay ko, pinagpala ng Diyos. Amen? Lahat kami nakatapos, lahat kami may takot sa Diyos. Walang nakulong sa amin. Amen? Ano pa? Pinagpala kami ng Diyos. Ako'y naniniwala dahil sa willingness ng nanay ko magwalis more than 40 years. Baka may nagsasabi sa inyo, okay na sa akin yung pastor. Alam niyo po sa Panginoon, yung preacher at saka yung nagwawalis, isa lang ang pagtingin ng Diyos. Yung song leader at yung preacher, isa lang ang tingin ng Diyos. Kasi hindi tinitingnan ng Panginoon yung position. At tinitingnan niya how you do it willingly. Amen po ba yun? Amen? Wala pong mababa. So sa paglilingkod sa Panginoon, napakarami. Okay? And then sa susunod, marami po, halimbawa lang ito. May nagsuggest ng Bible study natin. Bakit sa susunod, magdala kahit ano lang. Gawin nyo lang paglilingkod. At masaya na kayo. Amen po ba yun? Lahat yan ay paglilingkod. Whatever you can offer to God. Yung iba po pwede yung taga-kamay dyan. Ay, ganda mo yan, Che. Bagay. Ngiti pa lang ni Che. Good morning.
Amin po ba yun? Amen. Someday, Carla. Someday si Carla pwede. Tabi ko ni Che. Taga-kamay ka. Ka-usher. Kapag nandun na tayo, yan. May sasakyan tayo. Sunduin mo na rito. Pastor, sandali lang ha. Akin yung sasakyan ko, Pastor. Ako na mag-drive. Amen? The way na paglilingkod. Amen pa ba yan? Sabi ko kay Vax, maghanda ka na. Kasi ito, e-bike, 3 e-bike namin, pinilit ko pa. Nung sumunod na, bakante, gamitin mo. Takot ako eh. Unang-una ang e-bike, walang lisensya. Pangalawa, kung sa tabi ka lang, hindi ka bubulyawan. Kaya sabi niya, lalakasan niya ng loob niya. Amin po ba yun? Tama yan. May magbigay sa'yo ng e-bike, halimbawa lamang. Kasi yung e-bike namin na 2, binigay lang yun. Ang sabi ni Pastor Toto, gusto mo yan? Hindi na ako nag-oo. Binuhat ko na, nilagay ko sa sakyan. Bakit pa ako mag-oo? Baka mami makarinig, may kasamahan ako dun eh. Baka mamaya, unahan. Tinanggal ko yung gulong sa unahan kasi medyo masikip eh. Kapag sinaksak ko. Meron pa dyan. Sa taga San Jose, pupuntang Isiha. Pastor, maiihan ito ng aso eh. Sa paradahan niya eh. Punta akong Isiha. Pwede ba? Kunin mo? Hindi ko na pinatagal. Sinakyan ko na, inuwi ko. Tama? Sabi ko kay Alvax, meron ditong bakante. Pwede mo kong usapin yun. Hindi na ginagamit. Battery lang. Pero kung hindi ka marunong, anong mangyari? Hingin ko nga naririto. Magagalit si Jamer. Si Jamer nagagalit. Kapag pupunuin namin, kasi wala na kami paglagyan. Hello? Anyway, willingness to? Sir. So sasabihin mo, here I am, Lord. Yan po si Paul. Kaya, if you will be assigned, kapag ina-assign ko kayo, ang response nyo dapat is, yes, Lord! Yes. Kagalakan nyo. Amin po ba yun? Kasi yung ginagawa natin para dun sa namatay para sa atin. Pero may pangako ang Panginoon. Anong pangako ng Panginoon? Bilang ambassador. Ambassador Remy, tumingin ka sa atin. Ano man ang problema mo sa saan yun? Saan bansa? Vietnam. Vietnam. Ay, kung yung tatawanan ng Vietnam. Aray ko. O, naging kalaban natin yan. Sa ngayon, isa na ang Vietnam sa pinakamayaman sa Asia. At doon ngayon nagtatrabaho si Jeremy. Talo na tayo. Talo na tayo. High-tech na sila. Kung magpasahod sila ngayon, 80 mil na. Ang Pilipinas. Meron na ako narinig dito. Chumil. Hindi na 80, chumil. Grabe ang Vietnam ngayon. Eto na ang nangyari, Jeremy. Ano ba kailangan mo dyan opisina? Naka-back up ang Malacanang. Hello? Kasi you are representing us. Ambassador Remy, palitan mo yung sala mo sa opisina mo. Kailangan the best. Kasi you are representing us. Ayaw ng Pilipinas mapahiya. Kaya nasabi ni Lord sa atin, if you are willing to serve the King of Kings, ano sabi niya? Ayaw kita mapahiya. Kaya the desire of God to every one of us, as a conclusion, is always to give you the best because you are representing the kingdom of God. Huwag lang kayo magmadali. Dahil ang sabi dito, sa tuwing merong nagmamadali, nagkakasala. Huwag shortcut. Just be faithful. And one day, you will be amazed of God's blessing. Yes. Amen. 1987, October 27, nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, ulitin ko lang, para sa hindi nakarinig. Nilagyan ni Lord ng 10,000 ang bulsa ko, wala akong pamasahe. Pamasahe pa lang yun. Noong 1999, may nag-abot sa akin 300,000. Nandun kami sa Pasita, Ate Daisy. At noong 2002, may nag-abot sa amin, Ate Daisy, ng 140. Tumingin ka sa akin, Ate Daisy. May nag-abot sa amin ng 140, kaya kami nakabili dyan sa Phase 1.
Ang sabi ng iba, Pastor, napamahal ka. Kung pwede 60, 80, naiabot na namin eh. Kaya kung sinasabi ito, kasi, sa tuwing merong ginagawa si Lord na blessing sa iyo, huwag mo munang dalhin sa anumang layaw. Magtanong ka sa Lord kung meron kang blessing na dumarating. Hello? Kailangan maingat ka sa blessing kasi yan ay hindi yan sa'yo. Whatever you have, nakikinig po ba kayo? Ano man meron kayo, yan ay hindi sa inyo. Ang tawag sa Bible dyan, you are steward. Katiwala ka lang. Kailangan gamitin mo sa ikaluwalhati ng Diyos. Amin po yan? And once gamitin mo sa kaluwalhati ng Diyos, tandaan mo ito, all the more, God will bless you. Because you are faithful in handling the blessing of God. Pero kapag inuna mo sarili mo, hindi. Alang kahit mamatay ka dyan, hindi kita pakikialaman. Akin lang to. Hindi na kita pakikialaman, James. Hindi. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pinagkatiwala yan to glorify His name. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Meron tayong pag-alam sa ating kapwa. Kaya nga sabi sa Acts, pinuma Acts, sa gawa, malinaw yan sa gawa. Sino nagbasa na ng gawa? Ano man meron sila, hindi nila yung kinakanila. Kundi, yan ay ginamit nila sa to propagate the kingdom of God. Pero ito, kung ano man pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, at lalo mo rin ipagkatiwala sa kanyang kamay, anong sabi doon? Ano nangyari doon sa mama, yung bata, na inalay niya yung tanging tinapay niya sa kamay ni Lord? 6, nagiging blessing. Full. Lahat ng 5,000 nakakain. Kaya today, let us willing to serve sa talent natin, sa time natin. Willing to serve sa anumang meron pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen po. Si Ivax ng isang araw, pwede naman siya mag-tricycle. Pero dalawa ang sasakyan namin. Sinakay namin doon sa pula. Ako pa driver niya. Just to serve Ivax. Maalala ko na, Mercy, revo natin. Inikot natin si Kuya Efren. Dala tayong alabang. Dinala pa natin sa PGH. Kaya lang, nung pauwi, hindi mo na ako tinawagan eh. Dahil si Kuya Efren, malakas na. Nakauwi na. Bakit? Ang lahat na meron tayo, ipagamit natin for the glory of God. Amen. Tayo po tayo lahat. How do we respond? How do we respond to the great life of Christ na inalay niya sa atin? Number 1, willingness to surrender. If you are willing to surrender, God will take over of all your need, of all your situation. Number 2, be willing to change. Don't be afraid to transform your mind. Because when you make your mind in line to God's will, everything will be peaceful. Everything will be smooth in your life. Number 3, if you are willing to serve, God will send all the power of His kingdom to help you, to provide for you, and to move in your life, and not only your life, but to your whole family. Let us raise our hands to the Lord. Lord, we heard your message. Lord, we are willing to receive your message this morning. We are willing to surrender. We are willing to be changed. Iwawaksi po namin ang luma namin kaisipan. Tatanggapin po namin ang bagong pananaw na nais mo sa amin. And Lord, we are willing to serve. We will serve you until our last breath. We will give everything. And thank you, God, dahil itong sarili namin, hindi na amin ito. Ito yung tinubos. At dahil sa yung tinubos ito, ikaw ang Diyos na loving,
Ikaw ang Diyos na powerful. Ikaw ang Diyos na sovereign. Kaya mo lahat gawin ang bagay. Nagagalak po kami ngayong umaga na ialay din ang aming buhay in response to your great love towards us. In Jesus' name I pray, your presence be upon your people. In Jesus' name, everybody say amen. Tayo po ay makakapo.